History of God's Word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Sino ba ang tunay na Diyos? Maraming mga paniniwala na lumalaganap sa ating bayan tungkol sa pangalan ng Diyos. May mga relihiyon rin na nagpapahayag na ang kanilang Diyos ang totoo. Subalit sino nga ba ang tunay na Diyos? Saan natin siya makikilala at papaano lumapit sa Kanya? Ang katanungan na ito ay mainam na sasagutin ni Apostol Pablo sa 17 kabanata ng Aklat ng Mga Gawa, talatang 22 hanggang 18 kabanata, talatang 8. Dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay. Kamusta po kayo mga kaibigan? Sana po ay nasa maayos at mabuti kayong kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako ang inyong kaibigan, Pastor Dana Bangko. Samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng mabuting balita ng Panginoon. Sa mga sandali pong ito ay ipagpapatuloy po natin ang ating nasimulang pag-aaral sa 17 kabanata sa Aklat ng Mga Gawa. Tayo po ngayon ay dadako sa 22 talata hanggang sa 18 kabanata talatang 8. Dalangin ko sa Diyos na ang ating pag-aaral sa mga sandaling ito ay maging pagpapala upang makilala natin ang Panginoon. Nais ko pong basahin natin ang 24 na talata dito sa 17 kabanata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto, siya na Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumitira sa mga templong ginawa ng tao. May tatlong tanong na naging malaking pagsusuri sa mga pilosopo ng mga nagdaang kasaysayan. Ang tatlong tanong na ito ay ang mga katanungan na saan tayo nagmula, bakit tayo naririto sa daigdig, at saan tayo pupunta pagkatapos nating mamatay. Sa aking palagay, ang mga katanungan na ito ay patuloy pa rin na pagsusuri ng ating mga dalubhasa. Para sa iba, ang sagot sa tanong na ito ay ganap raw na matutunghayan ng agham. May iba naman na nagsasabi na pilosopiya pa rin ang batayan upang maunawaan natin ang katotohanan. Ngunit sa maniwala man tayo o sa hindi, ang agham at pilosopiya ay walang ganap na tumpak na sagot, sapagkat ang mga ito ay nasa ilalim ng pagbabago at limitasyon. Tanging ang banal na kasulatan lamang ang makapagkakaloob sa atin ng tumpak at mapagkakatiwalaang sagot para sa tatlong katanungan na ito. Noong panahon ni Apostol Pablo, may mga grupo ng mga pilosopo na naging tanyag sa kultura ng mga Griego. Ang una ay tinatawag na Epikureo. Ang samahan na ito ay naniniwala na ang lahat ng bagay ay materyal lamang. Ang tunay na realidad para sa mga pilosopong ito ay ang nakikita at nahihipo lamang. Samantala, ang samahang Estoiko ay naniniwala na mayroong Diyos, subalit siya ay walang pakialam sa buhay ng tao. Inayos niya lamang raw ang sanlibutan at pagkatapos ay pinabayaan ng tao sa anumang paraan ng pamumuhay na kanyang tahakin. Ito ang dalawang pangunahing filosofiya na nangingibabaw noong panahong iyon. Subalit nang dumating si Pablo sa Atenas, buong tapang at kapanatagan niyang pinahayag na ang Diyos ang manlilikha ng lahat ng bagay at hindi tulad sa mga Diyos-Diyusan na mga Atenas. Ang Diyos ng Biblia ay Diyos na hindi malayo sa atin. Siya ang Panginoon na nagbibigay buhay sa kanyang mga nilalang. Siya ang Diyos na hindi material, ni hindi siya nakukulong sa mga gusali o anumang marangyang templo. Siya ang Diyos na buhay at Diyos na nagmamalasakit sa kanyang mga nilikha. Sa Lumang Tipan, tunay na mababasa natin na ang Diyos ay nagpagawa ng tabernakulo at siya rin ay pinatunayan ni Haring Solomon na marangyang templo. Subalit sa kabila ng mga material na tahanan na ito, sinabi ni Solomon sa unang hari, kabanatang 8, talatang 27 ay ganito, ngunit totoo bang maninirahan ng Diyos sa lupa, sa langit at sa pinakamataas na langit, ay hindi ka magkakasya, gaano pa sa bahay na ito na aking itinayo. Kaibigan, ang Diyos ng banal na kasulatan ay dakilang Diyos. Hindi mo siya maaaring kulong sa anumang lugar, kahit na ito ay kasinlawak ng kalawakan. Ang sabi ni Solomon, sa langit at sa pinakamataas na langit ay hindi ka magkasya. Kaibigan ng Diyos ay dakila at lampas sa maaaring arokin ng ating isipan. Ang sabi pa sa 25 talata, ni hindi rin naman siya pinaglilingkuran ng mga kamay ng tao
na para bang mayroon siyang kailangan. Yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga at ng lahat ng bagay na ito. Maliban sa katotohanan na ang Diyos ay dakila, ang Diyos rin ay mabuti. Ginagamit niya ang kadakilaan ng kanyang kapangyarihan para sa kabutihan. Kumpara sa tao, tayo ay madaling matangay sa masama kapag tayo ay nasa kapangyarihan. Ngunit ang Diyos na makapangyarihan sa lahat ay mabuti. Ang kanyang kapangyarihan ay nasa diwa ng pagmamalasakit. Siya ang nagkakaloob ng ating mga pangangailangan upang mabuhay. Ang sabi sa talata, yamang siya ang nagbibigay sa lahat ng tao ng buhay at ng hininga. Kaibigan, ang kabutihan ng Diyos ay laging sariwa bawat umaga. Ang bumangon tayo sa ating mga higaan ay isang pagpapala sapagkat sa Panginoon nagmula ang ating hininga. Ang pilosopiya ng Estoiko ay isang kabulaanan sapagkat ang Diyos ay hindi nagpapabaya sa kanyang mga nilalang. Gayun din naman, ang pangungusap na ito ni Pablo ay nakakatawag pansin sapagkat winasak niya ang maling pilosopiya ng mga taga-Atenas tungkol sa kalikasan ng Diyos. Hindi siya nangamba kung ano ang kanilang sasabihin o gagawin sa kanya. Bagkus, ipinahayag niya ang totoo ayon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Ang sabi ni Santiago sa unang kabanata ng kanyang sulat, talata 17, ang bawat mabuting kaloob at ang bawat sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na nanggagaling sa Ama ng mga ilaw, na sa Kanya ay walang pag-iiba o aninuman ng pagbabago. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa atin. Binigyan niya tayo ng buhay at kalakasan upang ipaunawa sa atin na nariyan siya na nagmamalasakit. Higit sa lahat, ang kabutihan ng Panginoon ay dapat na magatid sa atin sa pagsisisi. Ang pagsikat ng araw sa umaga, ang pagpatak ng ulan sa tigang na lupa, ang pagtubo ng mga halaman, ng puno, at ang makatanggap ng mabuting hanapbuhay ay pawang mga anyo ng pagmamalasakit ng Diyos sa atin. Lahat ng ito ay dapat na magatid sa atin ng pagkakaunawa na mayroong dakila at mabuting Diyos. Sapagkat sangayon kay Pablo sa 2 kabanata ng Roma, talata 4, hinahamak mo ba ang mga kayamanan ng kanyang kabutihan, pagtitiis at pagtitiyaga na hindi mo nababatid na ang kabutihan ng Diyos ay umaakay sa iyo sa pagsisisi. Ang Diyos ay hindi nagkukulang sa kabutihan. Ngunit dahil sa ang tao ay manhid dahil sa kasalanan, hindi niya makita ang mga kabutihang ito. Bagkus itinataas niya ang kanyang sarili. Sinasamba ito at sinasabing ang lahat ng kanyang tinatangkilik ay bunga ng kanyang pagsusumikap at kakayahan. Ang sabi pa sa 26 na talata, nilikha niya mula sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang manirahan sa ibabaw ng buong lupa. Itinakda niya ang mga panahon at mga hangganan ng kanilang titirhan. Kung pag-aaralan natin ang kultura ng mga Griego, matutunghayan natin na ang kanilang Diyos-Diyusang sinasamba ay walang pakialam sa mga problema at pangangailangan ng tao. Madalas pa nga ay pinaglalaroan lamang sila ng mga pinaniniwalaan nilang mga Diyos-Diyusan, batay na rin sa mga kwento at alamat na kanilang nilikha. Subalit ang Diyos ng banal na kasulatan ay ibang-iba sa mga Diyos-Diyusang likha ng mapaglarong isipan ng tao. Ang Diyos na ipinakilala ng Biblia ay dakila, makapangyarihan at mabuti. Sa Henesis ay matatagpuan natin na sa pamamagitan ng isang tao ay nilikha niya ang maraming mga lahi. Ibig sabihin, kung paglalang ang pagbabatayan, lahat tayo ay magkakapatid sa dugo. Anuman ang ating lahi, kulay at bansang tinitirhan. Sa panahon ni Pablo, ang mga Griego ay may mataas na tingin sa kanilang sarili. Iniisip nila na ang kanilang lahi ay bukod tangi sa lahat. Subalit ipinaliwanag ni Pablo sa mga taga-Atenas na ang kanilang lahi at lupang tinatapakan ay pawang kaloob ng Diyos. Wala silang anumang dapat ipagmalaki. Lahat ay nagmula sa Panginoon. Ang bunga nito, dapat lamang nilang hanapin ang Diyos sapagkat ayon sa 27 talata, upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling siya'y mahagilap nila at siya'y matagpuan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Ito kaibigan ang nais na mangyari ng Diyos sa tuwing tinatanggap natin ang kanyang pagpapala. Ngunit sa halip na paghahanap sa Panginoon ang ating gawin, ano ang pumupuno ng ating isipan? Hindi ba't ang pagpapakalayaw? At kung tayo man ay maghahanap ng pasasalamatan,
Tulad ng mga Atenas, ang ating nilalapitan ay hindi tunay na Diyos, bagkus mga Diyos-Diyusan. Patunay lamang ito na sadyang nilugmok ng kasalanan ang ating pag-iisip na ano pat tayo'y nabaon sa kahangalan. Ngunit sa kabila nito, ang Panginoon ay hindi pa rin tumitigil na tayo ay gawa ng mabuti. Pagkus, hinahanap niya tayo. Ang sabi ni Pablo, hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Ang sabi rin ni Propeta Isaias sa 55 kabanata ng Isaias, talatang 6 at 7, inyong hanapin ang Panginoon habang siya ay matatagpuan. Tumawag kayo sa Kanya habang siya ay malapit. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon at kanyang kaawaan siya at sa aming Diyos sapagkat siya ay mapagpatawad ng sagana. Tayo po ay magpatuloy at basahin natin ang 28 at 29 na talata dito pa rin sa 17 kabanata ng Aklat ng Mga Gawa. Ganito po ang sinasabi, sapagkat sa Kanya'y tayo'y nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao, tulad ng sinabi ng ilan sa inyong mga makata, sapagkat tayo rin ay Kanyang supling. Yamang tayo'y supling ng Diyos, hindi marapat na ating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng pilak o ng bato na inanyuan ng husay at kaisipan ng tao. Nais kong maging malinaw sa atin ang katagang tayo ay mga supling ng Diyos. Hindi po sinasabi sa talata na ang lahat ng tao sa daigdig ay mga anak ng Diyos, sapagkat hindi lahat ay may pananampalataya kay Kristo. Ang sabi sa talata, tayo ay mga supling ng Diyos dahil sa paglikha. Ang ating buhay ay nagmula sa Kanya at ito ang dahilan kung bakit tayo ay nabubuhay at kumikilos at nasa Kanya ang ating pagkatao. Ang tanging paraan lamang upang ang tao ay mapabilang sa pamilya ng Diyos ay ang manampalataya kay Hesukristo. Ang sabi ni Apostol Pablo sa unang kabanata ng Juan, talata 11 hanggang 13, siya ay naparito sa kanyang sariling tahanan at siya hindi tinanggap ng kanyang sariling bayan. Subalit ang lahat ng tumanggap sa kanya at sumampalataya sa kanyang pangalan ay kanyang pinagkalooban sila ng karapatan na maging mga anak ng Diyos na ipinanganak hindi sa dugo o sa kalooban ng tao kundi ng Diyos. Gayun din naman ng sinabi ni Pablo na tayo ay mga supling ng Diyos, nais niyang patunayan na ang pagsamba sa mga Diyos-Diyusan ay napakalaking kahangalan. At bakit? Ganito kaibigan, kung ang tao ay nilikha ayon sa larawan ng Diyos, sang-ayon sa pahayag ng Henesis, ang tao ay hindi dapat na mag-isip na ang lumikha sa kanya ay tulad ng bato, pilak o ginto o anumang nilikha ng kamay ng tao. Sa kasaysayan, sinasabi na ang mga Griego ay matatalinong tao, subalit ito ay hindi totoo sapagkat kung sila nga ay tunay na may karunungan at mabuting filosofiya, di sinsanay hindi sila gumawa ng mga ribultong Diyos-Diyusan. Kaya naman, nang dumating si Pablo sa Atenas, ipinamukha niya sa kanila na ang kanilang ipinagmamalaking karunungan at kultura ay pawang kahangalan sa paningin ng Diyos. Ang sabi pa sa 30 at 31 talata, ang panahon ng kahangalan ay pinamalas na nga ng Diyos, ngunit tayo'y pinag-uutos niya sa lahat ng tao, sa lahat ng dako na magsisi, sapagkat itinakda niya ang isang araw kung kailan niya hahatulan ang sanlibutan ayon sa katwiran sa pamamagitan ng lalaking kanyang itinalaga at tungkol dito'y binigyan niya ng katiyakan ang lahat ng tao nang kanyang muling buhayin siya mula sa mga patay. Sa talatang ito ay mababasa natin na ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan ng mensahe ng kaligtasan, sapagkat habang ipinapahayag ni Pablo ang salita ng Diyos, unti-unti rin niyang inilalapit ang mga tao sa katotohanan ng Panginoon. Kapansin-pansin na ipinakita niya sa kanila ang kabutihan ng Diyos at kanyang matyagang paghihintay sa mga tao na magbalik loob. Mahalagang maunawaan na ito ang kauna-unahang pagkakataon na ang mabuting balita ay nakatapak sa lugar ng mga hintil. Ang Panginoon ay naging mapagpahinuhod sa atin sapagkat hindi niya nais na tayo ay mamatay sa ating kahangalan. Ang sabi ni Apostol Pablo sa 2 kabanata ng Roma, talata 25, ito ay kanyang ginawa upang maipakita ang pagiging matuwid ng Diyos, sapagkat sa kanyang banal na pagtitiis ay kanyang pinalampas ang mga kasalanang nagawa sa nakaraan.
Subalit ang paghihintay ng Diyos ay hindi nangangahulugan na ang tao ay walang kasalanan at hindi hahatulan. Sapagkat sangayon sa unang kabanata ng Roma, talata 11-20, sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay hayag sa kanila. Yamang ito'y ipinahayag ng Diyos sa kanila. Mula pa nang likhain ang sanlibutan, ang kanyang walang hanggang kapangyarihan at pagka-Diyos, bagamat hindi nakikita, ay nauunawaan at nakita sa pamamagitan ng mga bagay na kanyang ginawa upang wala silang maidadahilan. Gayun din naman, sa takdang panahon ay sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang maging tagapagligtas ng sanlibutan. At bilang tagapagligtas, pinasa ni Kristo ang ating mga kasalanan at namatay para sa atin. Si Kristo ay naging nag-uumapaw na kapahayagan ng habag at pagmamalasakit ng Panginoon sa kabila ng ating pagkakasala. Ito ang katotohanang ipinahayag ni Pablo sa Atenas, ngunit matatagpuan natin na ilan sa kanila ay hindi naniwala. Ang sabi sa 32 talata, nang kanilang marinig ang tungkol sa pagkabuhay ng mga patay ay nangutya ang ilan, ngunit sinabi ng iba, pakikinggan ka naming muli tungkol dito. Para sa mga taga-Atenas, ang paniniwala sa muling pagkabuhay ay isang kahangalan. Hindi nila matanggap na ang Jesus na ipinahayag ni Pablo ay muling nabuhay. Marahil iniisip nila, wala pang sinumang tao na nabuhay sa daigdig na nagawang mabuhay na mag-uli. Ang aral na ito ay napakahirap para sa kanila sapagkat ang kanilang isipan ay hinubog ng mga pilosopiyang ang higit na pagpapahalaga ay nasa layaw ng laman. Kapansin-pansin rin sa talata ang dalawang uri ng reaksyon na tinanggap ni Pablo mula sa mga taga-Atenas. Ang una ay pangungutya at ang ikalawa ay ang paniniwala. Ang dalawang reaksyon na ito ang dapat nating tandaan sa tuwing tayo ay magbabahagi ng salita ng Diyos. Itanim natin sa ating isipan na may iba na tatanggi, ngunit may iba na tatanggap. At anuman ang reaksyon na ating kaharapin, lagi nating pasalamatan ang Panginoon at idalangin ang mga taong nakarinig nito. Ang sabi sa 33 talata, sa gayoy umalis si Pablo sa gitna nila. May ibang nagsasabi na si Pablo ay bigo sa Atenas. Subalit kung babasahin nating mabuti ang mga talata, makikita natin na hindi siya bigo. Ang kawalang pananampalataya ng tao sa ating mensahe ay hindi nangangahulugan na ang mga ngaral ay bigo sa kanyang ministeryo. Ang tagumpay ng ministeryo ay hindi nakasalig sa dami ng taong tumatanggap, kundi sa katapatan ng taong nangangaral ng mensahe. Kung ikaw ay tapat na mangangaral ni Kristo at kinukutya ka ng iba dahilan sa mabuting balita, magalak ka, sapagkat ang Diyos ang magpapala sa iyong pagpapagal. Suriin natin ang sinasabi sa 24 na talata. Subalit sumama sa kanya ang ilang mga tao at nanampalataya, isa sa kanila si Dionisio na taga Areopago at ang isang babae ang pangalan ay Damaris at iba pang mga kasama nila. Sinasabi sa atin sa talatang ito na mayroong ring ilan sa mga tao na nakinig kay Pablo na naniwala sa kanyang pangangaral. Ang kanyang inihasik na binhi ng salita ng Diyos ay hindi nawalan ng kabuluhan sapagkat may mga taong tunay na tumanggap sa Panginoong Hesus. Bagamat ang lugar ng Atenas ay mabato at puno ng dawag, gayon may naghanda ang Diyos ng mga pusong may malusog na lupa para sa binhi ng Ebanghelyo. Naniniwala ako na ang ilang mga tao na tumanggap sa mensahe ay ginamit ng Diyos upang maging liwanag sa lugar ng Atenas. Ang pangyayaring ito ay dapat lamang na magpalakas ng ating loob, maging matatag tayo sa pagkapit sa mensahe ng Ebanghelyo, sapagkat ang Panginoon ay tapat, hindi niya tayo pababayaan. Sa oras na ito mga kaibigan at mga tagapakinig ng ating palatuntunan, nawa ay patuloy na nangungusap sa inyo ang mga salita ng Panginoong Hesukristo. Napakadakila ng ating Panginoon. Ang kanyang pag-ibig at biyaya ay walang kapantay. Kahit na tayong lahat ay lubog sa pagkakasala at patungo sa kapahamakan. Ang sabi po sa Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganito rin ang pahayag sa Roma 6:23, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan.
walang sinumang makapagsasabi na siya ay walang kasalanan, sapagkat taliwas ito sa sinasabi ng banal na kasulatan. Lahat ay nagkasala at patungo sa kapahamakan. Pinili ng Diyos na ipagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang sa halip na tayo ang maipako sa krus at magdusa, ay inako ni Jesus ang parusa na nakalaan sa ating mga kasalanan. Ang sabi po sa Juan 3:16 ay ganito, "Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan." Tanging ang buhay lamang ng ating Panginoong Hesus ang maaaring ialay para sa kabayaran ng ating mga kasalanan. Bakit? Sapagkat walang nasumpungang kasalanan sa Kanya. Ganito po ang sinasabi sa Hebreo 7:25-27. Dahil nga riyan, lubusan niyang maililigtas ang lahat ng lumalapit sa Diyos sa pamamagitan niya, sapagkat siya ay nabubuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. Si Jesus kung gayon, ang dakilang saserdoteng makatutugon sa ating pangangailangan. Siya ay banal, walang kapintasan o kasalanan, nahihiwalay sa mga makasalanan at mataas pa kaysa sang kalangitan. Ang dugo lamang niya ang tanging makapaglilinis ng ating mga kasalanan, sapagkat ang dugo ng ating Panginoong Hesus ay walang bahid ng kasalanan. Ganito po ang nakasaad sa Hebreo 9:14. Ngunit nadihamak ang magagawa ng dugo ni Kristo. Sa pamamagitan ng walang hanggang espiritu, ay inialay niya sa Diyos ang kanyang sarili na walang kapintasan. Ang kanyang dugo ang luminis sa ating puso't isip upang taligdan natin ang mga gawang walang kabuluhan at paglingkuran ang Diyos na buhay. Ito na, kaibigan, ang oras ng kaligtasan. Tanggapin mo sa iyong puso at buhay ang alay na kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Sumampalataya ka sa Kanya at ikaw ay tiyak na maliligtas at magkakamit ng buhay na walang hanggan. Purihin ang salita ng Panginoon. Tayo po ay manalangin. O amang buhay at makapangyarihan sa lahat, muli kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa mga sandaling ito. Salamat po sa mga ginintuang katotohanan na aming nasumpungan sa pagbubulay ng iyong banal na aklat. Muli ito po ay nagbigay sa amin ng lakas ng pananampalataya sa iyo. Inihiling po namin na gawin po kaming mabuting patutuo sa aming kapwa. Ito po ang aming mga samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bzasinfo@febc.ph. This is Through the Bible.